Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling balita sa mga Pilipino sa Thailand sa likod ng nagaganap na conflict doon. Kasama natin ngayon si Philippine Ambassador to Thailand, Ambassador Millicent Cruz Paredes. Madam Ambassador, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, Asik Joey and Yusek Marge at sa lahat ng inyong manonood. Ma'am, una po sa lahat, ano po yung pinakahuling update kaugnay po ng tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia? Okay, so sa ngayon ay patuloy pa rin ang labanan. Akala natin ay nagkaroon na ng kapayapaan after nagkaroon sila ng deklarasyon noong on the sidelines of the last ASEAN Summit sa KL. So kaya ang tawag doon sa deklarasyon yun ay KL Accords. But unfortunately, nagkaroon ulit ng pagsiklab ng kanilang labanan at syempre maraming communities, local communities ang affected. Kabilang na rin doon ang mga ilang Pilipino. Nagkaroon ng mandatory evacuation doon sa mga communities na yon na nakatira sa border between Thailand and Cambodia. At as of the latest count, mayroong 126 Filipinos ang nakasama dun sa mga na-evacuate na yon. Pero maganda naman ang kanilang kalagayan. Wala naman sila sa panganib, hindi naman sila naiipit sa labanan. Nailikas naman kaagad sila ng maaga. At sa ngayon ay ako'y natutuwang ipamahagi at ibalita na walang Pilipino ang nasaktan or naiipit. Lahat sila ay mabuti ang kalagayan. That's good to hear po, no, ma'am. Pero ma'am, para po sa kaalaman po ng lahat, ilang Pilipino po ba ang nasa Thailand at ilan po ang mga Pinoy na nasa border ng Thailand? Okay, so there are approximately 40,000 Filipinos ang nasa buong Kingdom of Thailand. Mga 70 to 80% of them ay teachers, mga teachers ng English, ng science, ng math, ng social studies. At karamihan sa kanila ay nasa syudad, nandito sa Bangkok, nasa Chiang Mai, nasa Phuket. Pero meron pa rin dun sa 7 border provinces, mayroong mga around 356, if I'm not mistaken, around 356 ang mga Pilipinong naandon sa 7 probinsya bordering Cambodia. Ma'am, doon po sa mga Pilipinong sumailalim po sa mandatory evacuation, nasaan po sila? Kasi we understand meron lang pong nakitira doon sa mga Pilipinong nasa ligtas naman na lugar, pero karamihan po sa kanila nasaan po? Okay, so kalat-kalat sila. Mayroong mga napunta sa yung government facilities, meron ding mga facilities na inoffer ng private sector, halimbawa mga gymnasium, mga schools na yung pag-aari naman ng mga gobyerno, schools. Meron din namang nakitira lang sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang kaibigan. So sa ngayon, lahat sila ay kalat-kalat pero maayos naman ang kanilang kalagayan. Okay po. Ano po yung, ma'am, ano po yung status po ng mga Pilipino at saka ano po ba yung mga assistance po ng ambahada na ibinigay po natin sa mga nailikas po na Pilipino? Alright, so kami po ay nakikipag-ugnayan sa kanila. Meron po kaming pinamahagi na survey form kung saan pwede silang mag-fill up pa nila yon, ilagay nila kung nasaan sila, kung ano ang assistance na kinakailangan nila ngayon. So, so far, ang mga natanggap naming tulong na pangangailangan nila ay financial assistance. Dahil nga karamihan sa kanila ay guro,
At dahil suspended ang mga classes dun sa border provinces na yon, then sa kasamaang palad, no work, no pay ang situation nila, and therefore financial assistance ang naitulong ng gobyerno sa kanila. At patuloy kami nakipag-ugnayan sa kanila kung ano pa ang maitutulong bukod sa financial assistance. But as of now, ay yun lang muna ang hinihingi nila, stopgap measure, at yan ay ayon sa pangangailangan nila. Then ina-assess natin kung ano ang pwedeng maibigay sa kanila. Madam Ambassador, sakali pong tumindi po yung tensyon, ano po yung contingency plan ng pamahalaan? I understand nagsalita po si Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW na sa ngayon po hindi naman kailangan pong ilabas sila ng Thailand, pero ano po yung contingency plan sakaling lumala po yung sitwasyon? Okay, ang mga foreign service post po ng DFA, meaning ang mga embahada at mga konsulada natin sa buong mundo, lahat po kami ay may contingency plan. At dito naman po sa Thailand, hindi po natin nakikita sa ngayon na magkaroon ng malawakang pagkilos dahil confined naman yung labanan doon sa border. At as a matter of fact, nandito sa Bangkok, hindi namin nararamdaman ang kahit na anong danger. At of course, alam niyo na ang Thailand ay kasalukuyang nag-host ng SEA Games, ng Southeast Asian Games, at marami tayong atleta na nandito sa Bangkok. Ganun na rin sa yung isa pang probinsya na nag-host ng SEA Games ay ang Chonburi. Dapat mayroon sanang pangatlong probinsya, yung Songkhla, which is in the deep south, meaning southern Thailand, bordering Malaysia. Pero dahil sa pag-ulan at pagbaha noong mga nakaraang linggo, and as a matter of fact, before the SEA Games started, stranded doon ang ating Pencaksilat team together with the Thai athletes also of Pencaksilat. Stranded sila for a while. So, hindi naman tayo nag-alala dahil inalagaan din naman sila ng Thai authorities. So in short, hindi po natin nakikita or nararamdaman ang panganib dun sa paglalaban sa border ng Thailand and Cambodia. At hindi po natin nakikita na anytime soon ay magkakaroon ng malawakang pagkilos. Safe po ang mga atleta, safe po ang mga Pilipino dito sa Thailand. Sinasabihan lang po namin, syempre meron kaming travel advisory dun sa affected areas, dun sa border provinces of Thailand bordering Cambodia. So doon po bawal, of course bawal pumunta doon. But for the rest of Thailand, safe po ang bansa at ang mga Pilipino dito. Alright, Madam Ambassador, mensahe o paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan na apektado sa tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Alright, so gusto ko lang pong ipahatid na tayo po ay laging nagmamatsyag at nagsusubaybay sa kinaroonan at kalagayan ng mga Pilipino dito sa Thailand. Yun pong mga affected communities kung saan naninirahan ang ating mga Pilipino, they are safe. Gusto ko lang pong sabihin na please continue to be vigilant, continue to keep yourself safe. Lagi po tayong sumunod sa advice ng Thai authorities, ng community leaders dyan sa inyong lugar. Ganon na rin sa mga employers ninyo, because I'm sure ang mga employers ninyo, ang mga schools who are employing you, are always attuned to whatever the Thai authorities are instructing for the local communities. Kaya lagi po tayong sumunod sa abiso ng mga autoridad. And just to let them know na kami po sa Embassy of the Philippines dito sa Bangkok, dito sa Thailand,
kami po ay handa na tumulong. So, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. I will give you the hotline for the Assistance to National section of the Philippine Embassy. So, the number is +66 81 989 7166, or by email, you can email us at bangkokpe.consular@dfa.gov.ph. At mayroon din pong hotline ang bagong bukas nating Migrant Workers Office, which is still under the Philippine Embassy here in Thailand. Pero meron po silang sariling hotline, ganun na rin po ang OWA. So that is the Migrant Workers and OWA hotline. The number is +66 83 137 6167. So, yun po, I just would like to say, mag-iingat po tayong lahat ng Pilipino dito sa Thailand. At sana po, suportahan din po natin ang mga atleta natin na nakikilahok ngayon sa SEA Games. Marami pong naka-line up na games ngayon at hanggang the 20th of December. So, patuloy po sana nating suportahan din ang ating mga atleta. Yun lamang po, Yusek March and Asat Joey. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maraming salamat din po sa inyong oras, Ambassador Millicent Cruz Paredes, Philippine Ambassador to Thailand. Thank you, ma'am.